Actually, sila yung nagbabayad ng tuition ng anak ko. And then, yung 6K is sa allowance niya sa school na sa mother ko binibigay. Gusto ng mother ko na dagdagan nila dahil hindi daw kasya. Kasi ginagasta raw ng nanay ko sa ibang kapatid ko. May asawa ko at nagkakilala kami sa bar. By the way, hindi ako pokpok. Nagkasabay ang grupo namin sa inuman at nalasing at sumama ako sa kanya. Yun ay dahil sa kapusukan at sa problema ko sa mga magulang ko. At nagpakalunod ako sa alak. When I woke up, ako na lang yung mag-isa sa motel at wala na siya. I don't even know what his name. After a month ay nalaman ko na buntis ako at natakot ako. Nung time na yun ay may malaking problema yung family ko. And I was at a very young age pa. Lubog kami sa utang dahil sa tatay kong walang kwenta. Na puro pagsusugal yung inaatupag niya. Hinanap ko siya at pinagtanong ko sa mga kaibigan ko kung sino siya. Sinabi ng isa kong kaibigan kung saan siya nag-aaral, so I went to his school. Nagmakaawa ako na panagutan niya ako at alam niya na siya yung tatay dahil siya yung nakauna sa akin. I beg him na panagutan niya ako pero nagmatigas siya. Nalaman ng father ko at galit na pinuntahan siya sa school no. Alam kong natakot siya kaya pumayag siya na panagutan niya ako. At nung nalaman ng tatay ko na may kaya pala sila, he demand ng kasal dahil kung hindi, ilalayo ko ang bata. Wala silang nagawa dahil natakot sila na ilayo ko yung bata kaya pinakasalan ako. After the wedding, I can see that he was never happy even nung bababae siya, inom, sugal, nalulong siya sa bisyo. Sinangla niya at binenta yung mga ari-arian nila na sa kanya nakapangalan. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at sinisi niyang lahat sa akin na kung bakit nagkaganon ang buhay niya. Nalaman ng father niya ang ginawa niya at pinalayas kami. Kaya lalong lumala yung galit niya sa mundo at sinasaktan niya na ako. At simula nang kinasal kami, never kami nagtabi sa kama. Never kami nagkasabay kumain. Na minsan pa'y 3 days siyang hindi nauwi. Alam ko na hindi niya ako mahal pero inasikaso ko siya na parang asawa. Naaminin ko na nagkagusto na ako sa kanya. Hindi pa uso nun yung anxiety at depression at postpartum. Pero alam ko na pinagdaanan ko lahat ng yon. Hindi ko kinaya ang lahat ng ginagawa niya sa akin. Kaya nag-apply ako ng patago sa abroad. Lahat ng trabaho ay pinasok ko na kahit ang paglalaba. Hirap na hirap ako sa paghahanap ng pera. Pero wala siyang pakialam, I was helpless. One night umuwi siya and he was drunk. Galit na galit, nag-away kami at sinaktan na naman niya ako. No one's helped me, even my own family. Naghanap ako ng paraan para makawala sa kanya. Pinablatter ko siya at vowsy but it was too late. Hindi ako nakapagpa-medical legal at hindi ko natapos ang kaso against him. Kasi dumating na yung passport ko papuntang Singapore. Iniwan ko siya at nagtrabaho sa Singapore at hindi na ako umuwi sa amin. Dahil galit ako sa tatay ko dahil pinilit niyang ipakasal ako sa taong hindi ko mahal. Kaya nasira yung buhay ko. Sinira nilang lahat ang buhay ko. Nasa pamilya ko yung anak ko at minsan yung nagpapadala ko ng pera sa anak ko. Dahil mahirap ang buhay sa abroad at nagbabayad ako ng apartment at kuryente. 10 years actually hindi ako umuwi. Dahil nga galit na galit ako sa father ko at nadamay na rin ang mother ko. At ayaw ko silang lahat na makita. Sa isang city lang kami nakatira ng ex-husband ko. Actually, sila yung nagbabayad ng tuition ng anak ko. At yung 6K is allowance niya sa school na sa mother ko binibigay. Gusto ng mother ko na dagdagan nila dahil hindi daw kasya. Pero umalma sila. Kasi daw ginagasta ng nanay ko sa ibang kapatid ko at hindi daw nila kargo yung nanay at yung kapatid ko. Nagalit yung nanay ko kaya nagalit na rin ako. Ayun ang napala nila, hindi nila makikita yung anak ko. Lahat naman ng gusto ng anak ko na ibigay nila. Na parang hindi ako kailangan ng anak ko. Naiinggit ako na mas matagal pa silang magkausap sa video call kaysa sa amin ng anak ko. Alam ko na nagtatampo yung anak ko sa akin. Kasi binawalan ko na silang mahiram yung anak ko. Kasi hindi na ako sinasagot ng anak ko pag natawag ako. Na kahit na sa mother ko, hindi na rin sila nasagot sa akin. Nung minsan kasi na nagrereklamo yung mother ko na hirap na sila. Eh wala akong magawa kasi marami rin akong gastusin. Knowing na napakamahal ng expenses dito. Nag-aaral din kasi ako dito at nag-a-apply din ako ng citizenship. I have lot of things to handle first. At totoong hasyendero pero balita ko nakasanla na daw lahat ng lupa nila. Nung nalaman ko nga na meron siyang bagong pamilya at lahat ng pinangarap kong pagmamahal at pag-aaruga doon niya binigay. Hindi ko naranasan na mahalin niya kahit konti. Na ngayon ngay pati ang anak ko ay natututo na ring sumagot sa akin. Dahil talagang ginalingan ang pagiging nanay sa anak ko ni Hana na palagi palang iniaalis ang anak ko. Sinabihan ko ang nanay ko na wag payagan ng anak ko na sumama. Dahil nga binibrainwash na mami na rin ang tawag sa kanya. Sino ba namang nanay ang matutuwa nun? Kaya gusto ko na sila yung sumalo ng lahat ng gastusin sa anak ko. Kasi maliit lang ang pensyon ng nanay ko at hindi yun kasya sa 4 ko pang kapatid. Na kung magpapadala naman ako, kulang pa rin. Pero hindi daw nila kaya kasi may malalang sakit ang father ng ex-husband ko. At lahat ng pera ay doon na napupunta. Masama ba ako kung matuwa ako at ang gusto ko na lang ay lalong maghirap sila. So eto yung sides of story ko. Na ayoko na sanang patulan kasi ayokong pagpiestahan kami sa social media. Pero ginusto nila to. Na kahit na alam niya siya yung talo. Letter sender, Carla ng Singapore.
Bakit sinisisi mo sa parents mo ay ikaw tong gumawa ng problema mo? Ikaw ang tumihaya tapos isisisi mo. Yung sustento na 6K, yun naman pala ibigay lahat ng luho. At mami na ang tawag kay Hana, na ang role mo lang naman pala is magmando. Napaka-powerful naman ata, which is galit ka pa niyan sa parents mo ha. At kung talagang kasal kayo at nauuto na yung anak mo, kasi nga feeling nanay si Hana, ba't naman ang obob ng ex mo para hindi ilaban ng custody at ang gusto pa'y sustentuhan? Saang parte sila talo? Sa kwentong to, ikaw ang talo. Napaka-selfish mong ipagdamot ang anak mo. Wala naman ang presensya mo. Sounds like you are Hana pa rin sa sulat mo. Bida pa rin si Hana sa additional mong kwento. Pero teka ha, galante naman pala. Bakit ang sabi niya sa unang sulat na namumulubi sila sa 6K? At sa dulo, sabi mo na yung 6K allowance ng anak mo, binibigay mo rin sa nanay mo na ginagastos din sa mga kapatid mo. Ididimanda mo sila kung sa sustento. Walastek, nilubog mo yung pamilya mo dito sa kwento. Hindi ka maingat magbitaw ng salita. Be consistent naman. Nakabidyo naman ang kwento. Bakit hindi mo napakinggan bago mag-send ng bagong part? Ako ba niloloko mo, Hana? Sa third time, Reyna ka pa rin ang sablay.